Wala pa si Commander Pangandaman. Palagay ko hindi na darating yon. Ang mabuti pa ituloy na natin ang ating komperensya. Juan, antay natin siya. Napakahalagang bagay ang ating pag-uusapan. Oh, nandiyan na pala siya eh. Assalamualaikum. Mga tayo-mangod. Waalaikumsalam. Doon ho, sir. Nagugutom na ang ating mga kasama. Kaya palagi tayo natatalo sa labanan. Kulang na kulang tayo sa mga armas at bala. Brother Abdul, kailangan kumilos ang komite mo sa paglikom ng pondo sa lalong madaling panahon. At baka bumagsak ang kilusan dito sa nasasakop natin. Nakahanda ng aking mga tauhan. Pagbalik namin sa kampo, sisimulan na namin ang operations. Dito lang naman nangyayari sa lugar natin na hasakupan yan eh. Ibang kasamahan natin sa ibang parte ng Mindanao. Panay-moderno ang kanilang armas. At saka napakarami lang pundo. Dahil tumatanggap sila ng tulong galing sa dayuhan. Bakit hindi natin gawin dito yan? Handa naman sila magbigay eh. Ano naman ang kapalit sa tulong na ibibigay nila? Wala. Gusto lang nila tumulong. Hindi totoo yan, kapatid. Tutulong lamang ibang bansa kung tiyak may makukuha silang kapalit. Sa ngayon, dapat ituring ang bawat bansa na posibleng kaaway. Kahit na yung kinikilala nating kaibigan. Tama ka, Brother Abdul. Hindi tayo dapat magtiwala sa mga dayuhan. Yan din ang paniniwala ko. Kailangang maiakit natin sa Konseho Supremo upang magkaliwanagan ang lahat ng grupo. Hindi tama yung tumatanggap tayo. Kung ganyan ang paniniwala niyo, wala mangyayari sa ating kooperasyon to. Kung ayaw tumanggap ng tulong sa dayuhan, kami tatanggap. Mula ngayon, wala na aking pakialam sa grupo ko. Hindi maaari, Brother Nasu. Kasama ang grupo mo sa federasyong ito. Kaya nasa ilalim pa rin kayo ng batas ng federasyon. Alam mo, Abdul, ikaw ang tinik sa ating federasyon. Sapagkat napakaraming patakaran na pinaiiral na nagpapabigat sa ating kilusan. Baka nakakalimutan mo na ang lahat ng batas at patakaran dito ay napagkaisahan na. Para kang hindi lalaki na so. Alam mo, Abdul, akala mo kung sino kang pinakamatapang na lalaki. Sige, iputok mo.
Balita ko na kay Commander ang nangyari sa komprensya kapon. Sa palagay ko, naunawaan niyan lahat. Tama ang paninindigan mo, Abdul. Hindi tayo dapat humingi ng tulong sa mga dayuhan. Pare-pareho tayo mga Pilipino. Problema natin to, kaya tayo rin dapat lumutas. Maring tayo magpapatayan. Pero hindi ako makapapayag. Humingi tayo ng tulong sa ibang bansa sa labanang ito. Alam mo, ang totoo niyan, unti-unti nawawalang tiwala ko sa ating kilusan. Hindi sa gusto ko umayaw. Kaya lang napapansin ko, nahihirapan tayo at nagtitiis ng gutom. Samantalang ating mga leader ay nagtatago sa ibang bansa. Matagal ko nang napag-isip yan. Pero naniniwala pa rin ako na ang ating mga leader ay dapat lamang nasa ibang bansa. Ligtas sa panganib. Dahil anumang mangyayari sa kanila ay maaaring ikabagsak ng ating kilusan. Iba ang paniniwala ko, Commander. Sa isang kilusan na matatag, alis mo man ng leader, ay tatabo pa rin na maayos. Sapagkat maraming may papalit sa kanila. Siya nga pala, Commander. Bukas nang alis namin. May usapan na kami ni Kapon. Susunod kami sa Makalawa para makuha namin ng pera. Para tuloy-tuloy ang operasyon namin. O Maria, huwag mong kalilimutan mga pinagbiling ko sa'yo, ha? Apo, ate. Susi ho. O ikaw naman, Jo, mga tanim ko mong pababayaan. At huwag kayong magpapapasok ng kahit na sino habang wala kami. Sabi mo, bumalik lang sila pagkatapos sa 1 linggo. Yung gate. At yung pinto, Maria, baka makalimutan nyo bago matulog. Tayo na.
isang linggo pala silang mawawala, no? Saan ba sila pupunta? Sa resort. Anniversary kasi ng kasal nila eh. Pwede naman dyan sa kwarto, ah. Ba't doon pa? Ano bang pakialam mo sa kanila? Good morning, boss. Ay, pare. Meron ba kayo dyan brake fluid? Meron o doon. Boss, ilang litro? Lagyan mo full tank. Full tank. Boss, mukhang malayang biyahe nyo, Kasama niyo pala si Mrs. Ikaw, baka gusto mo sumama. Bakit hindi? Ilagi na lang akong gasoline boy dito, boss. Alam mo naman ako, kahit saan, pwede. Wala akong asinso rito, eh. Sige, kukunin kita. Salamat. Bala ko kasi magtayo ng gasoline station dyan sa susunod na bayan, eh. Kukunin niyo akong manager, boss? Hindi. Gasoline boy din. Gasoline boy? Dito na ako, boss. Sige, lagyan mo na. Full tank, ha? Tingnan mo, wala dito. Hala, husto dyan! Alam mo, Ivan! Ay, ano bang kailangan mo sa akin? Iwan mo nga ako. Nasasaktan ako. Lolo! Sino yun? Sino po ng kotse ko? Sino ang driver niyo? Hindi ko kilala, eh. May dalang mga baril. Boss, yung bayan niyo! Bayan niyo! Bayan! Uy! Kotse ko yan, ah! Saan ko dadalhin kotse ko? Tulungan niyo ako! Tinakaw yung kotse ko! Biglang-bigla nga po ang pangyayari, sir, eh. Pati nga ako po, sir, nabigla rin, eh. Akalain mo, sir, pumasok yung mga armado. May dalang baril. Pagkatapos po, kinuha yung babae, tinutukan ng baril. Natangay po. Ngayon, ang nangyari po, pati yung mama na kukunin akong manager sa gasolinahan, nagmukhang tanga. Kaya, sir, pati yung coaching tataktura na, natangay. Nakuha ba plate number? Oo, sir. Kadyot lang, sir. Kukunin ko yung flight number. Teka. Anong plate number? Plate number ang pinag-uusapan natin, ha? Ako nga pala. Pasensya ka na, sir. Sige, Hindi muna ka narangol agad. ko lang, Sir, yung mga tao pong armado, sir, nagkarga ng gasolina, hindi pa ho bayad. Kayo na ho ba magbabayad, sir? Mamaya na natin pag-usapan yan. Kunin mo muna ang plate number. Opo, sir. Pata?
Garcia, dala nyo! Halika rito! Ano ba? Saan niyo pa ako dadalhin? Aray, bitiwan mo nga ako. Ano ba? Tingnan niyo nga ako. Ano ba talagang kailangan niyo sa akin? Sumama ka lang na maayos sa amin. Wala masamang mangyari sa'yo. Yan na. Garcia, tingnan mo. Yes, sir. Hepe, yan na nga. Kanan mo. Dalhin mo na ron. Sir, binibigyan tayo ni Colonel Cabe ng 4 na linggong palugit para hulihin si Abdul Kiram at sa kanyang mga tauhan. Sayang hindi pa natin nahuli nung niraid natin sa hideout. Gaano nga ba kahalaga si Abdul Kiram, Tiniente? Kapag nahuli natin siya, sir, madali natin matutunto ng ibang rebelding mga commander. At hindi lang yan, sir. Hawak niya maraming sikreto ng mga MNLF dito. Hanapin mo ang litrato ni Abdul Kiram sa file natin. Ngayon din. Yes, sir. Sir, eto na. Tiniente, I want you to reproduce 100 copies of this at ikalat mo sa mga informers natin sa iba't ibang lugar. $120,000. Hindi na masama para sa isang lakad. Sige, iligpit yan. Nakita ko sila, Hepe. 4 na armadong lalaki at isang babae. Saan? Papunta sila ron. Kumain ka. Pag nagmalipasan ng gutom. Huwag kang matakot. Hindi
Hindi kami sasamang tao. Baka ang akala mo mga tulisan kami. May sarili kaming prinsipyong pinaglalaban. Kung sino man kayo, bakit kailangan idamay niyo pa ako? Kailan di ba talaga ako pakakawalan dito? Bukas ng umaga, darating pang iba namin mga kasama. Pag nakaalis na tayo rito, ihatid ka namin sa isang lugar na ligtas ka. Pasensya ka na sa nangyari. Gusto lang namin makatakas. Kung ano man perwisyo na gawa namin sa iyo, tutumbasan namin ng konting halaga kung papayag ka. Sige, kumain ka na. Kung ako sa iyo, maaga ako matulog. Pare, hati na lang kayo. Salamat ah. Yes? Halika na, dali! Wag! Yes! Nyo! Epe, mag-uumaga na. Paano mga bangkay? Stasyo, Yes, sir. punta ka sa munisipyo. Kumuha ka ng sasakyan. Para may sakyan natin ng mga bangkay. Paano itong biyag natin, sir? Hindi bale, hintayin ka na namin. Para sabay-sabay na tayo. Di tuloy na ako, sir. Sige. Tago! Tanghali na. Ba't wala pa kaya si Stasyo? Hepe, sa palagay ko matatagalan yon.
Malayo-layo rin ang bayan dito. Sana. Buti pa lumakad na tayo. Mukhang delikado rito. Siddharth, anong oras ka ba dadaan sa kampo? Before lunch, nandun na ako. Dadaan lang ako kay Dr. Carpio para sa prenatal ko. Alam mo, Siddharth, konting ingat lang Baka makunan ka na naman. Alam mong importante sa atin yan Huwag ka mag-alala. Kaya kong sarili ko. Sa clinic lang naman ako pupunta Pero mamaya, pag nag-shopping ako, kasama kita. Sige, Siddharth. Kakain tayo sa labas bago tayo mag-shopping. Dadaling kita sa paborito mo restaurant. Doon sa may tabang talangka. Talaga promise yan. Sige. I love you so much. Okay. Ingat ka, ha? Bye! Marcia, kunin mo na yung pera. Yes, sir. Sige, dali mo na siya. Lalakad na tayo. Tayo na. Sabihin mo sa kanila. Hindi ka lang pagpapaputok. Sabihin mo! Si Abdul to! Huwag ka na magpapaputok! Walang kikilos na masama! Kundi mamamatay ito! Masasabugin ko ang ulo nito! Sabihin mo, huwag silang susunod. Sabihin mo!
Sandali. Kabisado kong lugar na ito. Magdalawang grupo tayo. Tambangan natin sila sa kabila ng ilog. Sige na. Sumunod kayo sa akin. Kapangin mo sa likod. Bayuan kayo. Ano kaya yun, sir? Sir, parang malapit lang dito yun, ah. Sir, parang dyan lang yan, ah. Mag-ipon kayo ng mga ilang tawan. Pupunta tayo. Yes, sir. Tigil kayo! Pag hindi kayo tumigil, papatayin ko to! O pare-pareho tayo magkakamatayan! Kahit anong gawin mo, hindi ka makakalayo. Ang mabuti pa, pakawalan mo kasama namin. At libre ka na makakalis. Magkakamatayin tayo! Hindi ko pakakawalan to! Buti pa magkasama-sama na tayo! Alis na kayo! Tayo na!
Paano ngayon si Abdul? Lihim natin sila susundan. Aalamin natin kung saan nila dadali si Abdul. Sige, tayo na. Bumalik ka sa kuta. Humingi ka ng tulong. Kailangan mailigtas natin si Abdul. Sige. Hepe, upo ka. Alam mo ba, Hepe, na ang bihag mo si Abdul Kiram? Hindi, Kapitan. Pero nasisiguro ko, kasama siya sa pang-hold up sa shopping complex sa bayan namin. Si Abdul Kiram ang chairman ng Finance Committee ng mga rebelde Muslim dito sa region natin. Sa pamamagitan niya, makakakuha kami ng impormasyon. Malaking may tutulong sa amin. Kaya, we are taking custody of him. Kung ganoon, Kapitan, kailangan ko mga papeles na magpagpapatunay na under custody mo siya. Teniente, gawin mo ang papeles para mapirmahan namin ni Hepe. Yes, sir. Teniente, kontakin mo ang headquarters. Gusto ko makausap si Colonel Recabe. Gusto ko malaman kung saan natin dadalhin ang bihag. Yes, sir. Ito ho. Anselmo Arce. Arce. Alpha Romeo Charlie Echo. You read me, over? Loud and clear. Papa Delta, over and out. Gonzales, Sir, kontakin mo agad ang headquarters. Gusto makausap ni Kapitan si Colonel Recabe. right away, sir. Excuse me. Sweetheart, hindi matutuloy ang lakad natin kasi may nangyaring emergency. Hindi ako makakalis ngayon. Pambihira ka naman, oh. Ikaw pa itong nagyayang kumain tayo sa labas at mag-shopping. Tsaka ako napaliliwanag sa yung lahat. Sarge, Sir. yatid mo na sa bahay si Mrs. Yes, sir. Kinokontak na si Colonel Recabe. Andiyan ka pala, Mare. Eto nga't pauwi na eh. Sasabay na ako, sir. Sige. Sige, sweetheart. Si Abdul yata yung kanilang nilalabas, ah. Baka kung saan nila dadalhin. Kailangan huwag nila madala si Abdul hanggat di dumadating ating mga kasama. Eh, anong gagawin natin? Ano pa? Di puputukan natin. Kumalat kayo. Pero mag-iingat kayo. Baka tama si Abdul. Sige, kumalat kayo. Palalabasin natin marami tayo. Cecil, unahin mo nga i-type ito. Importante lang. Yes, sir.
Palagay ko mga kasama nung biyag natin ito. Sige, coveran niyo kami. Babalik kami sa loob. Sweetheart, dito ka muna. Huwag kang alis dyan. Kapitan, malamang yan ang mga kasama na nakasagupa namin. Ang hirap nito, Hep. Hindi natin alam kung gaano sila karami. This is Alpha. Calling base. Calling base. Over. This is Alpha. Calling base. Over. This is Alpha. Calling base. Over. Sir, problema, sir. Sira ang radyo. Wala tayong kontak. Wala na ba tayong ibang paraan dyan? Wala na, sir. Palagay ko sira antena. Nakita ba ninyo kung gaano sila karami? Hindi, sir. Lorenzo, magkalat ka ng mga tao sa labas. Yes, sir. Huwag kang matakot, sweetheart. Pababayaan ba kita? Hindi nila kayang pasukin ang kampong ito. Ligtas tayo rito. Gusto mo yatang palabasin na utang ko sa iyong buhay ko. Yan din ang gusto mong palabasin, di ba? Kung ako sa hepe, kumbinsihin ko si Kapitan para pakawalan ako dito. Napapaligiran ko na aking mga kasama. Hindi sila titigil hanggat hindi nila ako naliligtas. Papatayin muna kita bago mangyari yon. Mabuti pa gawin mo na. Huwag mo na hintayin maraming buhay mawawala. Ano ba talagang pinaglalaban niyo? Ang aming kaapihan sa ilalim ng gobyerno ninyong mga Kristiyano. Gusto kong malaman mo. Kaming mga Kristiyano ay walang sariling gobyerno. Ang gobyerno namin ay gobyerno nating lahat. Pagkat pare-pareho tayo mga Pilipino.
Maswerte nga kayong mga Muslim eh. May batas tayong nagbibigay sa inyo ng special protection. Higit pa sa aming mga Kristiyano. Kung kaapihan lang yung pinaglalaban, bakit kayong mga Muslim sinosolo ninyo? Marami rin Kristiyanong api. Hindi lamang Kristiyanong umapi sa inyo, kundi Muslim din. Iba ang pagkaapi namin, Kapitan. Maliit ang tingin niyo sa amin. 6 na taon na akong nadistino dito sa Mindanao. Kaya alam ko ang problema dito. Kung akala mo maliit ang tingin sa inyo, maring nasa isip lamang ninyo yun. Kung tutuusin marami kayong dapat pagmalaki. Makulay at mayaman ang inyong kultura. Napapaligiran kayo ng kayamanan. Nasa inyo ng lahat ang pagkakataon. Hindi kayo mga Muslim, kaya hindi niyo dadama. Hindi niyo alam na dati ako isang guro na dapat mataas ang pagtingin sa sarili kaysa sa iba. Pero hindi ko natagalan ng diskriminasyon. Kaya nandito ako, lumalaban. Talaga bang nadama mo ang sinasabi mong diskriminasyon? O pinadama lamang sa inyo ng mga leader ninyo? At pinaniwala kayong ang mga Muslim ay api? Alam mo ba ang depekto, brother? Madali kayong mabuyo at makumbinsi. Hindi mo ba napapansin? Kayong naghihirap at nagbibuwis ng buhay. Samantalang inyong mga leader, nasa ibang bansa. Malayo sa kapahamakan. Napapaligiran ng karangyaan at nagpapasarap sa buhay. Alam mo, kapatid, kawawa ng ating bansa. Pinag-aaway tayo at pinaghihiwalay ng ilang mapagsamantalang grupo para sa kanilang sariling kapakanan. Ginagamit nila pati reliyon. Sila lang nakikinabang. Natatakot pa! Sino naman di matatakot sa ganitong sitwasyon? Bakit ka nagsundalo? Duwag ka pala! Sir, Sir! Ilang kaya mga sundalong nariyan? Kakaunti lang. Wala pa 30. Makapangkat. Kapor, Nasir. Alam niyo na ang gagawin niyo. Mga bata!
Dito tayo! Sinong nagbigay ng order para magpaputok? Sino una nagpaputok dyan? Si Mansano, sir! Next time, huwag kayong magpaputok ng walang order. Yes, sir! Tarantado ka. Tama ka talaga. Ikaw naman talaga nagpaputok eh. Ako na nga kung ako. Diyan! Mansano. Diyan! Parating nyo sa ating mga kasama. Sabihin nyo sa kanila, huwag muna silang kikilos. Maghihintay tayo ng dilim. Tsaka natin sila salakayan. Sige na. Sa tingin ko, sir, maghihintay pa sila ng gabi bago sumalakay. Sa palagay ko, tama ka.
Pasok mo bangkay. Kailangan matakas natin ang bihag. We'll have to do it. Under cover of darkness. Pwede ba ako mag-suggest, Kapitan? Concentrate natin ang firefight sa harapan para maligaw sila. Para pag nag-umpisa ang putukan, daan natin sa likod ang bihag. Madilim na. Kailangan buksan ninyong lahat ang ilaw sa labas. Hayaan ninyong madilim dito sa loob.
masyado paliwanag. Hindi tayo makakalapit. Barilin lahat ang mga nakasinding ilaw! Sino masabi sa inyo bumalik kayo? Ito, sir eh. Madilim ho, sir. Anong madilim? Wala ho kaming makita. Sige, talasan yung mga mata ninyo. Baka salakayin tayo. Balik! Yes, sir. Ikaw, ano pang hinihintay mo? Sir, pwede ba? Diyan muna ako sa loob. Ano sa loob? Balik! That's an order. Balik! Yes, sir. Nama! Kanina ka pa dikit na dikit dyan. Alisin! Huh? Sir, pinagbabaril na yung mga ilaw sa labas. Kaya lang, nakapwesto ng mga tao. Ito na magandang pagkakataon. Dahil madilim na sa labas. Gamara, naiwan ka rito. Kapur, dalhin mo mga tauhan natin. Umapag lang kayo. Tayo! Tayo! Tayo sabi! Sige! Lakad! Tayo na, sweetheart. Saan tayo pupunta? Kailangan lilipat kita sa ibang lugar. Huwag kang matakot. Ligtas tayo dito. Tayo na. Puka lang dito, sweetheart. Safe ka dyan. Huwag kang alis hanggang di kita binabalik. Oo. Okay. Nina!
Bustero, magpakatapang ka. Walang duwag ng sundalo. Alam mo, Mansano, walang tao matapang eh. Sapagkat lahat tayo takot mamatay. Lahat tayo duwag. Ang sinasabi matapang ay ang mga taong mapusok. Ang kalangkapusukan ay dala ng matinding takot. Sapagkat sila'y duwag din. Siddharth? Natatakot ako. Siddharth, huwag kang matakot. Baka ano pang mangyari sa'yo. At sa magiging baby natin. Hindi ba't sabi ko sa'yo? Hindi nila kayang pasukin ang kampo. Commander, bakit di pa natin tatarin ng bala ang gusaling yan? Total, napakarami natin. Kukunti na sila. Hindi, Mare. May sugat si Abdul. Tsaka hindi natin alam kung gaano kalubahan tama niya. Pag pinagpatuloy natin ang pagpapaputok, maring tamaan siya. Dito muna tayo. Commander, marami na tayong taong namatay. Dapat ba isakripisyo ang buhay ng ating kasamahan dahil sa tao? Kailangan iligtas natin si Abdul. Dahil ba siya kapatid mo? Paano ang ating mga kasamahan? Higit na mahalaga sa akin ang kilusan. Kaysa buhay ng kapatid ko. Kung ganon, bakit hindi natin isakripisyo ang kapatid mo? Gamara, baka nakakalimutan mo ang kahalagahan ni Abdul sa ating kilusan. Sa mga nalalaman niya. Sa mga responsibilidad niya. Mas mahalaga siya kaysa daan-daan nating mga tauhan. At dahil sa mga nalalaman niyang yan, tungkol sa ating kilusan, mas delikado kung hindi natin siya ililigtas. Hindi pa ba nakukonsensya niyan? Marami nang namamatay. Dahil sa'yo. Ang kaligtasan ko ay kaligtasan ng marami pang kasama namin. Bakit? Ganun ba kahalaga ang buhay mo? Ang buhay ng bawat isa sa amin ay baliwala. Ang laging mahalaga ay ang kilusan. Kung baliwala ang buhay mo, bakit siyang batalyon nung dumating dito? Para iligtas ka. Dahil mahalaga ako sa inyo, kaya sa kanila. Kung hindi, kanina niyo pa ako pinakawalan o pinatay. Kung gano'n, pwede ka rin patay ng mga kasama mo. Para hindi ka namin pakinabangan. Posible. Kung magsalita ka, para kang hindi natatakot mamatay. Oo. Kung ang kamatayan ay para sa kilusan. Ang hirap ng ganito. Hindi natin nakikita ang kalaban. Naghihintay. Walang katiyakan. Oo nga. Puti pa sa ambos. Biglaan. Harapan. Kung may makita kang gumalaw, banata mo na. Hindi katulad nito, hindi mo alam kung gaano sila karami. Marami na rin ako sagupa ang dinaanan. Pero ngayon lang ako medyo kinakabahan. Kumisan tuloy, parang gusto ko na magsisi kung bakit naging ambisyon ko pang isang maging sundalo. Ako ang dapat na magsisi. Kung bakit sinunod ko ang kagustuhan ng papa na maging sundalo ako. Palibase, naging sundalo rin siyang katulad natin. Ibig mo sabihin na pilitan ka lang? Ang talagang ambisyon ko ay maging social worker. Kung naging social worker ako, sa palagay ko, higit na maraming mamamayan ang natulungan ko na. Kailan kaya matatapos ang kaguluhan dito sa Mindanao? Sawang-sawa na ako. Mag-iisang taon pa lamang ako dito. Para ko na nararamdaman na naupos ang aking buhay.
Kung bakit naman Pilipino tayong lahat. Tayo pa naglalaban-laban. Ewan ko ba? Kung minsan naisip-isip ko, ay tatanong ko sa aking sarili, kung tama ba ang lahat ng ito? Katulad ngayon, bakit sila naririto? Bakit tayo nandito? Anong kailangan nila? Anong kailangan natin? Mapatay man nila tayong lahat. Anong makukuha nila? Madali natin sila. Anong mapapala natin? Sapat bang kabayaran? Ang buhay na mawawala. Sa anuman tagumpay na matatamo. Ang masaklap nito, naglalaban-laban tayo. Naiisang katanungang nasa isip. Bakit? Bakit nangyayari ang lahat ng ito? Mamamatay na lamang tayo. Ay hindi pa natin nalalaman kung ano ang kasagutan. Mga kapatid! Itigil ang putukan! Baka tamaan ako! Tigil! Tigil ang pagpapaputok! Si Chikiro ito! Tigil! Sweetheart? 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 Sumagot ka! Sumagot ka! Kala ko ba hindi ka takot mamatay? Hindi ka matay ang kinatatakot ko. Kundi kung paano mamatay. Commander, konti na lang natitira natin bala. At marami na rin sa mga tauhan natin ang napatay. Kinakailangan kumilos tayo ng ultimong paraan, Commander. Palagay ko'y tama si Kapor. Dahil halos kalahati nang namamatay sa ating mga tauhan. Kung nakinig ka lang sa akin, Commander, kaya namang kapangin ng kampo at hagisan ng Granada. Gumar, naipaliwanag ko na sa'yo ang lata, hindi ba? Oo. Maliwanag ka sa amin. Pero bago tayo maubos sa lahat, ikaw muna ang mamamatay. Sige. Wait. Iputok mo! Iputok mo! Gumara, kapag leader ka na, at nagkaroon ka ng pagkakataong humawak ng ganitong klaseng responsibilidad,
Saka mo lang mauunawa na lahat. Tama na yan. Commander, ano ang iniisip mo ngayon? Kayong dalawa dun. Mamamatay na tayo. Ika! Tumigil kayo! Ano ba nangyayari dito? Mamamatay na tayo. Sir! Itong ganong to! Kung anong kagagawa ng pinagkagagawa! Tama na!
Halos ubos na ho mga tauhan natin. Lahat ng nasa loob, magabang sa labas. Yes, sir. Sweetheart, ano man ang mangyari, huwag kang aalis dito. Kailangan makaligtas ka. Alang-alang sa magiging anak natin. Tatagan mo ang iyong loob. Nang dahil sa'yo, nawala ang anak ko. Kinakailangang pagbayaran mo. Sir! Huwag! Daan mo ako! Huwag! Daan mo ako! Huwag, sir! Ubus ng lahat ng mga tauhan natin, sir. Makinig kayo lahat! Lalabas ko si Abdul. Kapag kumilos kayo ng masama, masasabugin ko ang baon ng ulo nito. Sa palagay ko, tayo na lang natitira. Palagay ko, Commander, posibleng may takas niya si Abdul. Sa pagkakataong ito, wala tayong ititirang buhay. Huwag kayong gigilis na masama. Kundi patay ito. Lahat kayo. Lumayo sa jeep. Dali!
Alam mo, Kapitan, patayin mo man si Abdul ay wala na rin halaga sa amin. Sige! Patayin mo! Kuya, bakit? Bakit?